Mag-harvest naman tayo ng napakasarap na mga lansones. At syempre, ang pinakamakisig ng mga farmer at technician na rin dito ng lansones ng ilang taon na. Ipapakilala ko po sa inyo, syempre, ang bagong kaibigan natin, ang may-ari ng farm ng lansones. Meron din siyang lakatan. Sir Ben, gaano katagal na ba ang inyong farm? Yung lakatan namin, mga 2 years pa lang to. 2 years. So, pero yung mga lansones, na-acquire na namin yan do sa previous na may-ari. So, kaya hindi ko masyadong kabisado yung lansones eh. Kaya mas mga batikan na yan. Tingnan natin yung mga... Pati ka nagto-t-shirt. Yeah. Purgat ka na. Mahirap tanggalin po nakadamit. Ha? Tsaka kailangan malakas ang loob mo. Abot Yun, ng... isa pa yun. Gaano kataas ang pinakamataas na lansones? Mga abuti ng mga 25 feet. 25 feet. Napakataas nga. Disgrasya po si Insan Tito J po ninyo. Ayan so ngayong ang episode po, mag-harvest naman tayo ng napakasarap na mga lansones. At syempre, ang pinakamakisig ng mga farmer at technician na rin dito ng lansones ng ilang taon na, si Kuya Jimmy Dorado. Kuya Jimmy, ano-ano ba yung mga variety ng lansones nyo dito? Halos dito ang variety ng lansones namin ay bali 4. Yang native, Ito, yan, ito, dago, ito ang Dabaw. Dabaw. Kaso wala pa kaming na harvest ngayon ng duko at saka yung longkong. Napansin ko, itong Dabaw ninyo, tsaka itong native, pagdating sa size, malaki yung Dabaw. Nung tinikman ko yung Dabaw kanina, mas malalaki yung buto. Ito naman, maliit, pero maliit ang buto. Tapos mas juicy, mas matamis. Paano naman nakakarating ang lansones Dabaw dito? Kasi yung iba kasing mga nadayo na tiga-ibang lugar na kagaya ng sa parting Kalawang, nagdadala sila dito ng mga binhi, ng mga pananim na subukan nyo ito at maganda at mabigat sa mabilis pa kayo makakarami. Kaso nga lang, hindi kagaya ng improve ng native ang Dabaw. Kaya hindi masyado namin tinangkilik ito. Matamis nga itong native dito. Yung kanina tinikman ko yung Dabaw, malaki po yung buto. At may tamis din naman, pero hindi siya yung ganun katamis. Pero ano yung pagka sinabi mong lansones nagkarlan? Anong variety yun? Talagang yung native talaga ang pinaka. Ito yun. Wala ka na kasi masasabing ibang pangalan diyan kundi talagang native na anulaan talaga yan, lansones. Ang tamis. Ito pong lahat na ito ngayon ay season na ng native lansones sa nagkarlan. Ang nagkarlan daw ay kilala rin sa pagdating sa lansones. Oo. Anong month ba nagsisimula ang season ng harvest sa nagkarlan? Yan ay kasi sa hindi kasi pare-parehas ang panahon. Merong kagaya ngayon napaaga ang ulan, kaya nagka-August pa lang nag-harvest na. Pero talaga sa season talaga ng lansones dito ay September to October. Pag maulan, madalis siyang nahihinog. Hindi, yung bagang bunga niya. Napaaga ang bunga. Oo. Sa ngayon, first season ng harvest nyo na parang first batch. Pang ilang batch na ba ito ng harvest? First pa lang yun. Magkano ang farm gate ngayon? Hindi kasi pare-parehas eh. Magkano ngayon? Di ngayon ang pinapatakan yan, baka mga 90 per kilo. Pag bumili ka na per kilo, nadodoble na halos pagdating sa Manila. Naabot ng mga 160, gano'n. 160, 180. 160, 150, gano'n. Ayan. Hindi na ba masama yung presyo ng farm gate na 80 per kilo? Aba, okay na yun. Panalo na? Oo. Kasi nung mga panahon nung una, talagang umaabot kami ng halos 50 pesos lang. Ang isang kilo dito, binibili nila. Oo, mababa. Compared Kaya sa ngayon. sa ngayon, mas maganda. Mas maganda rin yung una-una ang ulan. Sa pag-harvest naman, napansin ko kanina medyo ang taas kasi yung puno pala ng lansones manipis lang, no? Pero matibay. Matibay Kasi naman nakakaakit kayo, napakataas nung kawayan na hagdanan. Pinakahagdan. At yung pag-harvest pala talagang mano-mano, kinakarit. Oo. Ano bang dapat na kailangan mong paghandaan? Paano mo malalaman
na ready to harvest na ang lansones? Yan ay mababasihan mo rin sa kulay ng talaga yung kita mo siyang ganitong nag-orange na. Ito kasi kagaya ng ganito, hindi ito masyado pang hinog. Itong kagaya ng Davao, hindi pa masyado hinog yan. Kaya ang laking kaibahan ng kulay tama. nila. Yung sa Davao medyo maputla pa. Tapos itong native Yang talagang medyo darker. Kita mo na siyang nag-orange. Tapos tinitikman nyo rin kung Oo. Nakakahiya naman to sa bibili na baka mamaya puputihin mo, ibebenta mo, mapipistaan ka. Tapos kanina, meron kayong ginagawa kanina bago nyo ikahon, nagsosorting pa kayo. May mga nakahiwalay. Nakabukod. Oo. Ano yun? Kasi gawa ng yun syempre yung mga kagaya ng mga baak, yung mga hindi na sinasadyang mabaak siya, tinatanggal kasi talaga. Gawa ng nakakahiya nga ng mga biyahero kasi masisira, mabilis mabubulok yun eh. Kailangan ba nasa tangkay? Hindi, pwede rin naman siyang kahit hiwalay sa tangkay niya, basta siya wag lang baak ang balat. At Papasok saka ka ng yung dumi. kagaya ng mga maliliit, syempre nakakaawa din naman doon sa mga bibili. At yung mga hiwalay dito, mga giveaway na ito. Oo, yan, kagaya niyan. Siyempre, kahit man ikaw, bibilhin mo, hindi. Hindi na, pang pre-taste na lang yung ugasan. Meron pong mga nahihiwalay na medyo marami ng itim-itim. Yan na po yung napuruhan ng hantik. Yung mga langgam. Si kuya kanina, ano ba pangalan nung walang damit, yung magaling na nanungkit puro kagat na ng mga guyam yung katawan niya. Tingnan natin yung mga nag-t-shirt. Yeah. Masalo po nakakit ay. Ayan, ang dami ay. Puro kagat ka na. Mahirap tanggalin po nakadamit. Ha? Mahirap tanggalin. Nangangati na. Umiiyak na. Kanina hindi naiyak kasi nasa momentum. Wala na baka nag-iiyak na nga doon sa isang sulok. Ang grupo nyo po, ilang taon na dito sa farm? Matagal na. Hindi lang ang 2 dekada na. Mga 20 years na halos. Medyo kailangang masanay ka rin sa pag-harvest ng lansones, hindi pala basta-basta. Hindi yung basta makita mo lang siya madilaw na pwede na. Hindi ganun. Dapat talaga pipiliin mo yung talagang hinog. Tsaka kailangan malakas ang loob mo. Abot Yun, isa pa yun. Gaano kataas ang pinakamataas na lansones? Mga abuti ng mga 25 feet. 25 feet. Napakataas nga. Hindi na maiiwasan yung pag kinakarit may sumasabog. Oo. Okay lang yun. Okay lang yun. Talaga hindi na maaalis yun eh. Kasi gawa ng may mga langgam. Siyempre nagmamadali ka. Ano ba ang mga masasabi mong mahirap sa pagtatanim ng lansones? Kasi sa tagal din namin naglansones, ang pinaka mahirap na niyan ay tagang yung maglinis mga puno, tinatanggal yung mga nalabas Baging-baging. bago yung mga supang na na-oscillate, tatanggalin mo yan. Bago yung meron yung mga dapo kung tawagin, ayun, tatanggalin mo yun. May nakikita ako mga dahon na nagsasara tapos may bahay na ng hantik sa loob. Kailangan Siyempre, i-grooming mo, lilinisin. Oo, aadyuhin mo uli yun. At para malinis. Sa isang taon ba, ilang beses ka pwedeng mag-harvest? Isa lang. Isang season lang sa panahon ng tag-ulan. Basta ganitong panahon. At tumatagal ng ilang batch hanggang anong month siya may bunga? Inaabot ng ang lansones hanggang last October na. Last week of October. Oo. Dito lang sa amin dito kasi doon sa dyan sa may parting Lasaan hanggang November maabot diyan kasi malamig ang diyan ang Mas klima. malamig ang klima. Dito sa Nagkarlan di rin naman ganun kainit at di rin naman ganun kalamig. Pero dito buong taon may ulan kahit papaano. Oo, lagi. Sundot-sundot. Lagi talaga. Oo, yan. Bukod po dun sa pag-grooming sa pagtatanim ng lansones, ano pa yung mga challenges na Na ginagawa ninyo? Yung kagaya ng ganyan sa pag-aano nga ng saging, pag-aano ng mga nyog, yung pagbababa. At ano-ano yung mga pananim na pwedeng isabay sa kanya? Wala na, yan lang. Kasi pagka ikay nagtanim pa ng ibang puno, kagaya ng rambutan, magdadaigan sila ng paglaki. Kagaya niya, naunang lansones, yung rambutan, hahabol yan, tataas yan. Hindi kagaya ng rambutan na talagang malawak siya, wala siyang anuhan. Kaya dapat, kung lansones lang, lansones lang.
din eh. Approve. Sa 20 taon mo naglalansones, may iba ka pa bang trabaho bukod sa ganito? Oh, construction. Tapos yung lansones, Pagka-season yun. pagka-season, nandito kayo. Dagdag income. Maigit meron kayong at least 3 buwan. From August hanggang October na dagdag income. Kasama yung mga bata. Ano yung gusto ko bang batiin? Mga tropa mo dun sa inyo. Yan po ang mga tropa natin. Yan. Yan po sila yung nagbabarik na. Tapos na po ang ating pag-harvest. Ganito po sila, ang bonding sila ay parang pamilya na rin na magbabarkada. 20 years na sila magkakasama every season ng lansones at saging sila din na nagkikakasama. Kaya pwede bang pulutan ng lansones? Pwede rin. Yung mga nalaglag. Kahit hindi, kahit yan. Pwede yan. Ilang kilo, ilang kahon ang inyong Bali, naabot 360. 360 Kilos. ngayong araw, first batch, times 80 pesos. Pwede na. Yun, pwede Na sa first batch. Kuya, meron ka pang gustong idagdag sa pagtatanim ng lansones? Ito ba pagka itanim mo sa binhiba ng gagaling o sa cuttings? Sa mismong siya, buto, Sa buto. seedling, At ilang taon siya bago magsimulang mamunga? matagal. Mga- Talaga, abutin ka ng mga, baka hindi lang mga 20. 20 years? Yun talaga sa seedling. Oo. Pero may seedling. grafting tsaka... Meron ng grafting na kagaya nga ng mga abuti lang mga 5 years. Grafted ba o marketed? Grafted. Grafted. Matagal pala? Matagal. 20 Pagka- years? Akala matagal. ko ang mga bawat prutas ay mga 5 years na mumunga na. Yun na yung Pag mga sa lansones, grafted yun. Pero pagka yung talagang seedling, Sa buto. talagang inaabot talaga ng ganun. matagal pala. Kaya dapat pala maintindihan natin ng mga kababayan dahil Hindi basta-basta ang... laging nagrereklamo, kamahal ng lansones. Yun naman pala, ay meron din pong palang effort talaga dito sa pagkatatanim ng lansones. Pag inabot ka pa ng sama ng panahon, bubunga na, matutumba pa. Aabutin ng bagyo, ng kalamidad. Kaya hindi natin masasabi kung, uy, bubunga na, ayun na. Ay, biglang aabutin ka ng kalamidad, tutumba siya, hindi na siya bubunga. Meron kanina medyo nabuwal pero may bunga pa. Buti na lang nasandig dun sa bakuran. Cheers, kuya. Ayan. Oh. May guhit. Totoo, legit. Ba, nilago isang natapon. Butas ako. Dito sa barangay Yukos, wala pong tubig dito. Ayan, so pampainit lang, no? Yung lansones ba masasabi mo na nakatulong din sa pagpapataguyod ng iyong pamilya kasama ng iyong mga kasamahan dito? Aba, oo naman, malaking tulong niya sa amin. Gawa ng halos lahat ng nagkakaroon ng trabaho. Siyempre, hindi naman halos lahat kami pare-pare sa construction. Yung iba wala. Kaya malaking pasalamat kami. May bunga uli ang lansones namin. Nadisgrasya po si Insan Tito J po ninyo. Pagkatapos pitasin, ngayon naman, atin naman titikman. Siyempre, kasama ko ang aking magaling na Insan. Thank you, Insan, sa rescue. Hindi na po ako masyado nakapag-shoot. Ang mga cutaways na nakikita nyo ay mga direction ng aking Insan. Siya na po ang mark ng camera dahil medyo natapilok tayo na injury. Kaya tayo naging Don Tiburcio ngayon. Titikman ko na. Cheers. Cheers. Ayan, oh. Sobrang tamis. Napakasarap. Ang tamis talaga. So meron silang 4 na variety daw dito. Of course, yung talagang nagkala, native sa nagkala ng pinakamasarap, napakatamis. So katulad ng banggit ko kanina, tundon na lang po kayo sa description. Naglalaro po ng from 80 pesos to 85, depende po sa presyo sa merkado. Tulungan po natin ang ating mga farmers. Tama. Direct to farmer na kayo bumili para mas mapamura. Dumayo na kayo dito para makapasyal kayo sa Nagcarlan. Marami pa po kaming hindi na picture dito sa lugar na to, kaya mabuti na lang po nandito po si aming laging farmer research po, si Kuya Bong. Maraming salamat po. Ating Kuya Bong. researcher, si Kunehong Gala. Thank you for introducing us. Sarap. Sarap. Order na po kayo, mga ka-agri.
Paliwanag lang po natin to ng short po ng itong nasa background ko po is ang mga lakatan po no, na pangkaraniwan po na sinaserve po sa pagkain sa araw-araw po. Sana po sa mga kabataan po at mga ating tumatanda na po ng mga parents po, ugaliin niyo po sanang kumain po ng saging. Lalo na po itong lakatan, napakalakas po ng kanyang potassium po. Kung araw-araw niyo po itong kakainin mga ka-agri-agri is yung energy level po na binibigyan ng isang saging po sa isang araw ay kakaiba po. Sana, hindi lang po yun ang binibigay ng isang saging po, ng isang lakatan po, no? Pati po yung benefits po sa ating skin na nakakapagpabata po, mga ka-agri. So, dito po tayo ngayon, sa nakikita nyo may mga blue po na plastic na to. Kaya po nila tinatakpan po ito para po pang takip po sa mga insekto po na gusto pong kainin po ang itong mga lakatan na po. At may nilalagay po silang fertilizer po. Yun po mga ka-agri sa agri. Simple lang po naman ito sa pag-aalaga po ng saging. Kailangan lang po ninyo ng mga tao. Pag ganito po karami ang kanilang may mga sagingan po dito. May mga numbers po yan. Mga nakikita nyo sa may kada puno po. So yung iba po, pagka hindi na po kayang mamunga ng isang maramihan po na saging, pinuputol na po nila Iantay na lang ulit ng ilang buwan para po tumubo ulit at makapag-provide po ulit ng saging. Yan po mga ka-agri sa agri. Ayan, so ipapakilala ko po sa inyo, syempre, ang bagong kaibigan natin, ang may-ari ng farm ng Lanzones. Meron din siyang lakatan, si Sir Ben Bagsit. Sir Ben, gaano katagal na ba ang inyong farm? Yung lakatan namin, mga 2 years pa lang to. 2 years. So, pero yung mga Lanzones, na-acquire na namin yan do sa previous na may-ari. So, kaya hindi ko masyadong kabisado yung Lanzones eh. Kaya mas mga batikan na yan. So parang bonus na yung pag-acquire mo ng land, ng farm, ay meron ng Lanzones. May Lanzones. Mga ilang na. puno ng Lanzones? Siguro mga 300, 400 din, ganun. 400. Oo. Ayos na rin. Sa 400 na puno, ang isang season ng pag-harvest, nakakailang kilo din kayo. Tonelada din aabot. Lagpas. Yes, tataabotin ng tonelada. Kasi ngayon lang medyo maganda yung harvest. Pero the previous 2 years, 1 year, last year, wala. Parang 18 kilos lang ata yun ako. Pang ano lang, pang personal consumption lang, pang giveaway. At ngayon, unti-unting mas gumaganda ang Siguro sana, mas sana. kakabisado nyo na yung pagpapaikot ng Lanzones Farm. In a way. So, meron po ba kayo mga ginagamit na mga fertilizer o anong pamamaraan ang ginagamit nyo pagdating sa Lanzones? Wala. Walang kami nilalagay na fertilizer dito. Grooming lang, ginugroom Oo, mo. groom lang. Oo. Meron pa kayong mga lakatan. Yan ata ang inyong parang superstar dito sa farm. Yun yung laruan ko. Ang laro. Gano'ng kalawak? Ha? Kinapitan ako sa ayaw ibunyag. Sinabi ko na kanina, abot ng 5 hektarya eh. Tama po ba? More or less, ganun. More or less. Kamusta naman po ang inyong negosyo ng lakatan? Yung first year namin, maganda naman yung naging income. Pero hindi pa yung expected kung lalabas na income eh. Baka this year. Pero although all year round, talaga nag-harvest kami weekly. Weekly? Wala na kaming tigil mag-harvest weekly. Ayan. Mga 10 puno, 20, gano'n. Nakakailang rin kayo, kilo? Oh. Siguro mga 300 kilos. 300 kilos. 300 kilos. Minsan, pinakamababa, mga 80 kilos a week. Okay na rin, dagdag income. Ayan. Pamasahe na rin. Ang masahe, pang gasolina. Panggasolina. Etong farm ninyo is bago nyo palang pinupurso ang pagiging farmer. Before, Yes, yes. Ano po yung industry yung inyong business talaga? Nasa construction business ako. Ayan, construction. Construction business ako sa Manila. Ang bayo ko, si Dr. Brisco Malabanan, ang nag-advise lagi sa akin, mag-second kung para sakaling gumanda yung negosyo. May fallback. May May fallback. fallback. Oo. Lumalaki na ang pamilya dito. Ilan ang mga empleyado mo dito, kuya, sa 4 yung sila talaga na regular. Pero pagka yung Lanzones seasons, yun, nadadagdagan yung mga reinforcements. Pero kayo ay tubong taga Nagcarlan din. nagkaroon na siya. Ayan. So, sa ngayon, ilang puno na ang meron kayo ulit? Siguro nasa 3,000 na yan. 3,000. Oo.
Hindi na to basta-basta hobby, sir. Ha? Medyo going serious. Oo. Andun pa rin yung study kung ano yung proper na planting. Yeah. Di ba? Nandun pa rin. Natututunan pa rin yung magandang sistema. Sa eventually siguro mas may improve pa talaga. Ayan. Napaka-humble po ni sir, no? And yung inyo pong reason bakit pinursu nyo ang pagpa-farming. Sa dami ng pwede nyo maging fallback na other business, yun yung matrabaho pa. Matrabaho, makati. Ayun, ako na-aksidente pa ako, natapilok. Siguro na talaga na-influensyahan ako ni Dr. Chris Kumalabanan. Lagi siya nagsasabi sa akin na gano'n eh. Go back to nature. Oo, go back to nature at may pera sa farming. Ayan. Tsaka with right technology siguro, mas magiging productive yung farm. Tama. At very promising po kasi talagang maganda po ang land area ninyo. At talagang ito ay potential na for expansion. At kami din po sa Agri sir, we are here to support yung mga farmers natin to market yung inyong mga produce. Oo. So, Thank you. lagi po namin silang inimbitahan na sa description lang pumunta. Ngayon sir, kung meron kayong farm gate price na ng lakatan ninyo, baka pwede na silang umorder at lalagay namin ang number mo. Magkano? Sa Manila, binibigay namin ito 55 pesos per kilo lang. Per kilo. Ayan. So, kung if you think it's a good price, tawag na lang po kayo. Lalagay natin ang number ni sir. Kayo na pong bahalang mag-usap at pick up na lang dito. No? Yes, pick up. Nagdi-deliver po ba kayo? Within Nagkalalan. Within Nagkarlan. Ayan. So, Pero kung yung kasing market ko sa Manila, may dinadala na talaga ako. Every Monday, May lagay ko binabagsakan kayo. lagay ko sa sakyan ko, bibigay ko na din sa kanila. yan, kung kakasya pa, baka pwede na kayo magpasabay. And sir, again, thank you so much. And syempre, cheers! Agree ba kayo sa Agri, sir? Agree!